Kapatid, at ang aking teksto ay ito rin yung sabi ng last meeting natin. So, ang aking teksto ay ang pabor ng panalangin. Naranasan na natin yung mga pabor ng Panginoon. Alam ko, tayo, naranasan na. Yung paggising lang natin sa umaga ay pabor na ng Panginoon yun. Yung hininga na binibigay niya sa atin ay pabor na ng Panginoon yun, mga kapatid. Amen. So, sa ating pagpapatuloy, ang aking objective ay bakit pabor ng Panginoon ay upang ang ating objective ay upang maranasan natin ang kabutihan ng Panginoon sa panalangin. Ito ay matatagpuan sa Psalm chapter 5 verses 1 to 5. Babasahin ko po ang teksto. 1. Ako'y dinggin, Yahweh aking Panginoon. Sana'y pakinggan ang aking panaghoy. 2. Diyos ko at Hari, lingapin mo ngayon itong tumatawag at nagpapatulog. Sa iyo, O Yahweh, ako dadalangin. Sa dapit umaga, ang tinig ko'y dinggin. Ang katugunan mo ay sa aking pagdaing. Pagsikat ng araw, aking hintayin. 4. Ang gawaing masama ay di mo kalulugdan. Ang gawaing hidway di mo papayagan. 5. Ang mga palalo, masamang asal, iyo itatakwil at kasusuklaman. Ang aking outline doon sa binasa natin teksto ay, ang una po, pray straight to God. Manalangin tayong diretsyo sa Panginoon. Amen. Ang pangalawa po, mamili tayo ng lugar. Select a place or time of praying. Ang pangatlo po, huwag pangunahan ang Panginoon. Mga kapatid, sa unang outline ko po, diretso tayong manalangin sa Panginoon. Sinasabi doon sa napag-aralan natin na praying is an intimate communication with God. Sa Kanya tayo dumiretso ng panalangin. Halimbawa po, meron tayong gustong ipanalangin. Sa sarili man natin, kaibigan natin, kapitbahay natin, diretso tayo sa Kanya. Huwag na tayong tumawag. Huwag natin, halimbawa, tawagin si Pastor, ipanalangin mo ito, ipanalangin mo yung kapitbahay natin. So, tayo mismo ay pwede nang manalangin diretso sa Diyos. Amen. Kasi po, sinasabi sa Matthew chapter 28, verse 18, ito yung eksena na nabuhay si Panginoon Jesucristo at nagpunta siya sa Galilea. Pinasulod niya doon yung kanyang mga alagad at nagkita-kita sila doon. Yung iba sinamba siya at yung iba nag-aalinlangan. So ang sinasabi dito sa Matthew 28 verse 18, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ibig sabihin po, ibinigay na lahat ng authority ng dito sa lupa at sa langit ay kay Kristo na. Ibig sabihin nito, kung tayo ay sinasabi pa niya, tayo ay, kung kayo suma sa akin, ako'y suma sa inyo. So yung authority na binigay sa kanya ng Diyos ay nasa atin na rin. So tayo ay, kung mananalangin tayo, pwede na tayong manalangin dahil binigyan na tayo ng authority ng Panginoong Diyos, Jesucristo. Praise God. So ang pangalawa po, sa aking outline ay select a place or time of praying. Sinasabi rin sa nabasa ko na prayer is a communion to God. O communion with God. Naalala ko yung ating Santa Cena na pag tayo nagsasanta Cena, ano ba ating ginagawa? Di ba, nagpapasiyasat tayo na nalangin. Dahil sinasabi natin, Panginoon, siyasatin mo aking puso at isipan para kami ay, bago tumanggap ng Santa Cena, para kami ay karapat-dapat tumanggap ng Santa Cena ito. So, ganun din po sa pag may gusto tayong kung gusto natin makatanggap ng pabor mula sa Panginoon, dapat sincere din tayo sa pananalangin. Paano? Humanap tayo ng lugar sa bahay natin o sa kwarto. So, doon tayo manalangin ng taimtim. Maging sincere tayo sa pananalangin. Sinasabi kasi na the sincere and humble practice of prayer will touch the heart of God. Amen.
and for sure, we will receive the benefit of prayer. Amen. At ang pangatlo po nating punto ay ito yung sinasabi na twist. Ito yung matatagpuan sa verse 4 and 5 na sinasabi, ang gawang masama, at ito yung sinasabi dito, at ang mga palalong masamang asal ay hindi kalulugdan ng Panginoon. So ang sinasabi lang dito, wag nating pangunahan yung Panginoon. Ito yung pangatlo ko. Mayroon kasi tayong mga desisyon na ginagawa na hindi na muna natin binibigay sa Panginoon muna. Unahin, sabi nga, seek first the kingdom of God, na sinasabi. So, huwag natin pangunahin yung Panginoon. Lahat ng ating gagawin, mga plano natin sa buhay, mga kung ano man gusto nating puntahan o mga palagi, unahin natin Panginoon. Dahil pag hindi natin unahin Panginoon, hindi siya kalugod-lugod sa kanyang harapan. So, tayo ay hindi din niya pagbibigyan, wala tayong matatanggap na pabor. Kahit anumang dasal, panalangin ang gawin natin. So, yun ang disadvantage kung hindi natin unahin ang Panginoon. So, sa aking pagtatapos, mga kapatid, narinig natin ang kabutihan ng pananalangin na taimtim at sincere. Unahin natin Panginoon. Narinig natin ang mga advantages ng panalangin na tutugunin tayo. Lahat ng ating panalangin pagka tayo ay sincere talaga, ay makakatanggap tayo ng sagot ng Diyos, Panginoon. Pero pag hindi, pag pinapangunahan natin, wala tayong mapapala, wala tayong matatanggap na kabutihan, wala tayong matatanggap na pabor. So mga kapatid, nasa atin po ang desisyon. Kung tayo ba ay mananalangin ayon sa kalooban ng Diyos o pangunahan natin ng Panginoon. So nasa atin iiwanan po ang desisyon. Maraming salamat po. Magandang gabi. Amen.